Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanabaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo Kapitulo 5, versikulo 43 hanggang 48. Sa mabuting balitang ito ay inilalarawan ng ating Panginoong Hesukristo kung sino ba ang mga anak ng Diyos Ama na nasa langit. At sinabi niya, ang mga taong anak ng Diyos ay ang mga taong umiibig sa kaaway at ipinapanalangin ang mga umuusig sa kanila. At kung ating iisipin, napakahirap nitong gawin sapagkat mahirap magmahal sa kaaway. Ang tanging nangyayari sa atin sa harap ng ating mga kaaway na nanakit at gumawa ng masama sa atin ay mamuhi, magalit, at magnasang maghiganti. Ngunit ang ebanghelyong ito ay binibigyan tayo ng isang bagong pananaw. Sapagkat hindi na tayo anak ng daigdig na puno ng karahasan at paghihiganti na nagdadala sa kasamaan at napakaraming digmaan. Noong tayo ay inibig, pinatawad at iniligtas ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan din ng ating binyag at sa mga sakramentong ating tinatanggap katulad ng banal na Eukaristiya at sakramento ng kumpisal, tayo ay ginagawa ng mga anak ng kalangitan. Mga taong hindi na nabubuhay para sa sanlibutan lamang. Ang ibig sabihin, nag-iiba na rin ang ating pananaw. Hindi na makalupang paningin ang ating daladala, ngunit isa ng makalangit na kalikasan. At ang makalangit na kalikasan ay may karanasan ng pag-ibig ng Diyos Ama na may kapal. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon sa ebanghelyong ito, ang Amang nasa langit ay pinapasikat ang araw sa mabubuti gayon din sa mga masasama. At siya ay nagpapaulan para sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. Ang ibig sabihin, noong tayo ay masama pa, at sabi ni San Pablo sa 5 kabanata sa sulat sa mga taga-Roma, noong tayo ay mga kaaway pa ng Diyos, malayo sa kaligtasan, namatay na si Hesukristo para sa atin dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Nung mga kaaway pa tayo ng Diyos, maaari na sana niya tayong lupigin. Maaari na sana niyang kitilin ang ating buhay at hindi na tayo sikatan ng araw. At hindi na natin madama ang kasariwaan ng pagpatak ng ulan. Ngunit bakit tayo ngayon ay humihinga pa? Ngunit bakit hanggang ngayon tayo ay may buhay pa? Sapagkat nagkakatotoo ang sinasabi sa Ebanghelyo. Sumikat pa ang araw sa atin ngayon. Sa pagpatak ng ulan, maaari nating damhin ang tubig na galing sa langit. Binigyan pa rin tayo ng pagkakataon. Ito ang kalikasan ng Amang nasa langit. Pantay-pantay ang kanyang pagtingin sa mga gumagawa ng masama at sa mga gumagawa ng mabuti. Ang lahat ay may pagkakataong magbalik loob at tanggapin ang alay niyang kaligtasan. Ang kaligtasan na ang dahilan ay dakilang pag-ibig. Nawa sana sa araw na ito tayo ay magpasakop sa pag-ibig ng Diyos upang ating maunawaan na ang pagmamahal sa kaaway ay unang nangyari nung tayo ay inibig ng Panginoon. At kung mayroon tayong ganitong karanasan,
Itutulak tayo nito para mahalin din ang mga taong nasa paligid natin na hindi kamahal-mahal at kaibig-ibig. Sapagkat ayun ang nangyari sa ating buhay. Ang ikalawang maaari nating pagnilayan, sino ba ang ating mga kaaway? Minsan iniisip natin na ang kaaway natin ay ang isang grupo ng mga tao na laban sa ideolohiya o sa kaisipan na gusto natin. O kaya naman isang personalidad, isang taong kilala na hindi natin gusto ang sinasabi. O kaya naman isang tao na nandun sa kabilang panig ng ating bansa na iba ang pananaw sa buhay at iba ang prinsipyo. Minsan iniisip natin sila yung ating mga kaaway. Ngunit kadalasan hindi natin nakikita na ang salita ng Diyos, ang ebanghelyong ito ay ibinibigay sa atin. Isang ebanghelyo patungkol sa pagmamahal sa kaaway upang maganap sa atin sa araw-araw. Sapagkat sa araw-araw, nakapaligid sa atin ang mga kaaway kung saan tayo ay inaanyayahang sila ay mahalin. At kadalasan ang mga kaaway natin ay yung sumusugat sa ating puso, nakakasakit sa ating damdamin, sumisira ng ating mga plano. At ito yung mga taong mga pinakamalalapit sa atin. Kaya nga may kasabihan, mas malalim ang sugat na dulot ng isang taong mahal natin. Ang ibig sabihin, ang kadalasan nating kaaway ay yung mga minamahal natin. Kasama natin sa tahanan, kasama natin sa trabaho, kasama natin sa simbahan. At ang mga muka ng mga kaaway na ito ang nagpapaalala sa atin ng mabuting balitang pinagninilayan natin ngayon. Para bang sinasabi sa pamamagitan nila, para sa atin ng Panginoon. Gusto kong maganap ang mabuting balitang ito ngayon sa iyong buhay. Mahalin mo ang iyong kaaway. At aanyayahan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao na kasakasama natin sa bawat araw ng ating buhay. Kaya nga, napakahalaga na tanggapin ang pag-ibig ng Diyos, maunawaan kung paano tayo iniligtas at pinatawad ng Diyos. Ito ang magbibigay lakas, pundasyon upang tayo ay maitulak sa isang bagong kalikasan. Isang kalikasan, isang pag-iral sa buhay na ito na kayang umibig kahit pa nga sa kaaway. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.